So guys, kami ay patungo na ng Kituba. Kasama ko si Lexter, si Ate Julie, si Ate Ems at dalawang bata, si Biboy at si GM. Magtutuuklak ngayon. Ang kagandahan dito sa bukid, kahit mainit ang araw ay malamig ang environment. Okay guys, patungo kami ngayon sa ilog. Sirok agi diri. Akala natin Julie, first time kong dumaan ito. Marami ng beses. Ayan o. Dito sa malamig na sapa tayo dadaan. O, hindi ganong malalim ang tubig ngayon. Bakit kinuha nila ang kanilang matsinilas? Okay. Try natin na magpaa tayo. Ang lamig ng tubig dito guys. Kasama ko si Lexer at si Julie. Si Ate Ems ay umuna na. Kasama yung dalawang bata. Tingnan nyo guys, may baboy dito sa lilim oh. Ang cute ng baboy dito. Oh. Parang gusto kumain. Yan, let's move forward. Yun, umuna na yun sila. Magtuturo kami doon sa purok. Ayan guys. Galing Dinagsaan. Divert to Sitio Kituba. Walking na walking. Maganda ang aming katawan dahil mataas na bukid ang inakyat namin. Si Ate Julie, ang kaniyang binti, marami ng ugat-ugat. Palaging naglalakad dito sa Kituba. Ayan guys, ang tirik ng araw. Mabuti si Ate Ems may umbrella. Ayan. Pero kami, normal na sa amin ito. Ang ganda ng mga baboy dito guys, parang pet lang oh. Nalaki ng kanang playground. You know, may kalabaw pa. Maraming mga animals dito. Yan, kitang kita dito ang tanawin. May mga kabataan na may dalang pintik. Sino ba ito sila? Grupo ng mga pintikers. Si Alpon. Si Alpon man eh. The Pintikers. Ayan, si James. Si Alpon at si James. Ay, mga pintikers. Ay, naunsa man na imong gipatay. Bakit nyo pinatay ang kawawa na... kawawa yan, James. Asa. Uy, kaskalu. Uy. Ato ta rito. Mga pintikers. Oh, patay na sa tani. Masyadong maputik. Putik ang daanan. Ang daanan. Yan. Atin muna ang i-count yung mga kahoy doon sa itaas. Ayan guys, hindi umulan dito pero ang daan ay hindi pa rin maganda. Kaya makaigo mo. Makabanda mo. Dito. Dito, tingnan nyo. Hindi maganda ang daan, no? Ayun, no? Daan pa lang. Hindi talaga maganda. Kailan pa kaya maganda ang daan dito sa Kituba? Pag-pray natin na gaganda na ang daan dito. Para si Ate Ems hindi na maglalakad. Atin munang tingnan yung mga kahoy na kanilang binuhat. Saan ba ang kahoy dito?
Ayan guys, malapit na tayo dahil nakita nyo ang swimming pool ng Kituba. Yan po ang landmark kapag malapit na tayo sa church, ang swimming pool ng Kituba. Makulimlim na ang panahon at malamig na rin ang hangin. Ayan, nakarating na tayo guys. Nandito na rin ang ating color roof na 50 pieces. Maganda dahil walang damage. Ito po ang roof ng ating church dito sa Sitio Kituba. Ating i-count yung kahoy na nalagay na nila doon sa church lot. Pagkatapos punta tayo doon sa Balusclas. Oh. May hapon. Ayan guys, ang raming kambing. Di ka ito, trabaho? Nasa, samad. Uy, kadako. Pastilan. Nailakol ito? Oh, ang laki ng Kuwang samad, uy. sugat ni Munmun. Dali, oh. Ang ugat po ba? Kailangan magdandahan talaga. Samad kawayan. Ang laki ng sugat niya. Yan guys, ito naman tayo sa madulas na daraanan. Oh, Madalas. bago lang umulan dito. Ayon si Hanime. Anime! Anime! Baby daw! Ah, Oh, G-size! G-size! patungo muna tayo doon sa church kasi mag-count tayo ng kahoy Lalong para sa ating church. laro. Yan o. Oh, parang maraming maputik na lupa. May hapon. Kerudong lang doon. Yay! Okay. Bandong ka dito, pero. Yan, kumakain na ng putik ang aking slipper. Hello, Hanime. Kamusta man ka, Hanime? Hello. Ano mo ba? Ayan, oh, ito pala ang nagawa nila dito ni Kuya Alan. Meron ng layout, footing para sa ating church. Yan ang ating church, mga poste niya. Ito pala. Ganito kalaki ang ating church. Ating i-count itong mga kahoy na tapos na lang nailagay. Ito po ang update natin dito sa church natin. Preparation po ito sa poste. Yan ang ginawa ni Kuya Alan. Ang ganda ng tabla na ginamit niya. Rosewood yan. Yun, hanggang doon pala. Yan po ang mga poste. Parang bakit hindi pa dito nagawa? Meron na pala. Meron na palang nalagay. So ilan ang nalagay ni Kuya Alan dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 na poste. Preparation for poste ang nagawa na ni Kuya Alan. Yan ang ating CR guys na ating makikita. Nasiara na niya ni Ate Julie. Si Ate Julie para ang number 1 na naka-CR dyan. Congratulations to her.
Ganyan po kalaki muna ang ating church sa aking tinatayuan. Ganyan at hanggang doon. Ayan, komportable yan na size para sa ating church. I-count muna natin ang tabla, yung mga kahoy. Sa ating munang count ang mga kahoy na kanilang na hole dito. Dito boy. 1 by 10 by 12, 14 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ra. Baka 10, 11, 12. Baka nagamit doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pieces. Guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itong sa mga napad na tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Parang 6. 2 by 4 by 12. Hoy, wala na eh. Tipon ako 1, 2. Grabe ti video. O, gapong tibidyo na ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 by yan. Dito. Dire. Yan guys. Ito po ang nabilang natin na kahoy. 9 pieces na 1 by 10 by 12. Yung 5 pala ay ginawa na frame ni Kuya Alan. Makatulog mo na Ang 2 by 3 by 12 ay 5 pieces. Check. Ang 2 by 6 by 12 ay 6 na pieces. Ang 2 by 2 by 12 ay 19 pieces na nilagay na nila dito sa ating church lot. Ayan po ang ating frame post sa ating church building. Thank the Lord for that dahil nag-start na tayo. Salamat sa mga prayers, salamat sa mga people na nag-support dito sa ministry sa Kitoba Church. Yan, 13 na frame para sa ating church building. Ito po ang update sa ating church building dito as of April 19. Yan ang mga kahoy na nilagay na dito sa ating church lot. Meron na ring frame ang lagayan ng ating mga poste. That is 13 pieces lahat. Salamat kang Kuya Alan Takal. Masimulan na talaga natin ang ating church building dito. Salamat sa mga tao na ginamit ng Panginoon sa pag-provide ng mga needs para sa mga tao dito sa Kitoba Church. Pupunta tayo ngayon doon sa outreach dahil magtuturo na. Mag-start na tayo doon mag-ministry.